Hello mga uncles, welcome back na naman sa ating YouTube channel, Phoenix PCP Airgun Philippines. So ngayon mag-assemble tayo ng isang unit. So shout out kay Sir Remedial Gismondo, yung Facebook account niya. From tawag doon, Tinapuay, Banga, Aklan. So shout out sa inyo mga taga-Aklan. So yung piniling unit ni Sir is Phoenix 4, which is 4 inches na receiver. 4 inches pero may kakayahang muzzle velocity na 1000 fps yung power niya. So full CNC made ang ating receiver mga ka-uncles. Tapos stainless ang kanyang internals. Tapos itong ating bagong Phoenix 4 is nag-upgrade na pala. Mas mahaba ang kanyang itong kanyang swing. Tapos wala na siyang alog. Tapos yung ating lock nut dyan, may mga butas na mga ka-uncles. Ayan. Tapos swing type. Tapos naka-o-ring na din ang kanyang swing. So walang lipad. Kahit paputukin mo yan, nagaganyan, kabukas yan, dililipad yung o-ring na yan. Unlike kung nakakupa yan, tapos malimutan mo pagputok, tatapon, matilapon yung kupa, yun, di mo na magagamit. So maghanap ka pa ng spare or bibili ka pa ng spare para lalagay mo dyan yung kupa. Unlike kung naka-o-ring, marami naman yan sa mga motor shops. Ayan. Tapos meron na din siyang stopper. Stopper yan, kapag nandyan yung barrel, hanggang dyan lang siya. Kung wala siyang stopper, pwede siyang lumagpas, o hindi kaya tatabingi. Magbabago yung power mo mga ka-uncles. So yan din, 4 yung kanyang set screw para sa barrel. Tapos kabilaan ang kanyang lagayan ng gauge, pwede mo ilipat. Sa kabila, pwede kang mag-add ng plenum o di kaya yung quick release. So same lang thread yan, M10x1. So ang piniling unit ni Sir, Phoenix 4. So si kakabit natin yung parts is DBB barrel na 24 inches. Tapos sama natin ang carbon fiber sleeve with end caps, aluminum end caps. Tapos yung tangke natin, subok na yan na brand, All Safe. Pag gagamit kayo ng carbon fiber tank, recommended natin All Safe. Pakatibay ng All Safe. Tapos maganda kanyang pagkagawa na pagkakintab. Unlike sa mga ibang mumurahin na carbon fiber tank, hindi ko alam paano ginawa. Meron siya mga lubak-lubak dito. Yung bibili sa Lazada. Mura nga lang siya. Kaso yung pagkagawa niya may mga lubak-lubak dito. Yung Alsep kasi subok na to. Sa mga carbon fiber tank, Alsep yung pinaka recommended. So 0.42 liters Alsafe M18 ng kanyang thread. Tapos yung test pressure nito is 4,500 or PSI or 450 bar. So service pressure 300 bar. So Phoenix 4 with so ganun din tactical trigger na full CNC made. Ayan, nag-upgrade na tayo ng ating unit. Tapos jumbo silencer na 38mm outside diameter. Tapos kasama na din ang kanyang under railings. Sinamahan ni Sir ang kanyang under railings pang so although meron siyang railings ito, maganda kasi meron ganyan para mas dagdag pogi, dagdag forma. So, maganda siguro kung nakakabit pa yung extra upper railings natin dito. So tingnan nyo yung previous video natin kung gaano kaganda yung extra upper railings natin. Maganda kasi yun, meron siyang lagayan ng accessories dito. Pwede mo lagyan ng flashlight o kaya laser. So yung receiver natin, meron din tayong trigger pala nito parang wood stock. So naka-ready na siya pang wood stock na din. Yan yung para i-secure mo ito sa wood bat. Ayan mga ka-uncles. So yung grip natin gagamitin, yung grip natin original nito is nasa pang cobalt talaga. Yung nabibili pa yung grip, maliit yung butas diyan, lakihan niyo lang yung butas para kakasya itong spring housing mga ka-uncles yan. Papasok yan. Lakihan niyo lang. Papasok yan. Yung original grip kasi nito, yung may gano'n tawag, iwan ko ang tawag ng grip na yun. So sold out pa. So ito yung pinakabit ni Sir. Ganda yung trigger. So yung trigger assembly plan natin mga ka-uncles is adjustable ang kanyang power. Kung gusto mo lakasan, ipitan mo lang to. Tapos kung gusto mo adjust yung kanyang trigger, itong trigger pull, lambutan or tigasan, ito ka mag-adjust. Yung dalawa na yan. So stainless, tapos naka Misumi spring mga ka-uncles. So buffer tube niya M30. So sukat sa foldable mechanism yung nabibili online.
Yan. So shout out sa iyo Sir Remedial Gismondo ata yung pagkabasa na. Biniligtad niya kasi yung pangalan niya. From Tinapuay, Banga, Aklan. So shout out sa mga taga Aklan. So sa mga nabalak magdi-DIY ng PCP mga ka-uncle, so ito yung video para sa inyo para makita nyo kung paano natin binubuo yung mga unit natin. Unit Phoenix 4. So yung trigger natin kasya sa Phoenix 6 tapos Phoenix 3 na receiver yung ating trigger. Available yan online, wag na kayong how much. Direct check nyo yung description below, nandun yung mga online shops natin, pati yung Facebook account natin mga ka-uncles. Tapos subscribe na din kayo sa ating Facebook page, tapos YouTube. Pakiclick nyo po yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na gagawin natin mga ka-uncles. Tapos ang ating bat stock is L-type, makapal. Nabili ko dati sa Lazada, manipis ito kasi makapal, matibay kahit gano'n. Yung nabibili ko dati sa online kasi sa Lazada, pag gano'n naman na UUP ito makapal. So meron din tayong available na ganito mga ka-uncles, mas mura ang binibigyan natin kasi sa online sa Lazada, lalo na sa mga resellers natin. Mura yung bigyan natin ito, yung L-type na bat stock. Yan, BSM S Emil. Yan, MFT. So ang railings natin na original made from Phoenix Airguns. Full CNC made, Philippine made mga ka-uncles. So start natin buuin. So unang gagawin natin itong ating regulator, Taiwan regulator. Yung gagawin natin una mga ka-uncles sa mga balak magdi-DIY. So ito yung video para sa inyo. Tanggalin natin itong kanyang knock-off pin. Yan, tatanggalin natin yan. Sulugan mo itong dalawang screw. Actually meron tayong mga video natin sa mga previous videos natin. So ganun pa rin yung mga bumibili sa atin na receiver, hindi pa rin alam kung paano bumubuo. Yan din ang gagawin. Maganda siguro kung gusto yung magbuo, ito yung video para sa inyo para makita nyo paano binubuo ang isang Phoenix receiver mga ka-uncles. Kahit luwagan nyo lang, kasi kung tatanggalin nyo yung baka kasi malaglag tapos mawala na. Yung ginagawa ko, at least may kapit pa rin siya na thread. So dandahan pa rin, kasi malaglag yung mga disc tapos mabago yung arrangement, magbabago na yung power output mo. So please subscribe sa ating YouTube channel mga ka-uncles para mag-updated kayo sa mga bagong videos natin. Yan, may disc yan, makamaya malaglag tapos mabaliktad. Tapos pagtanggal ng disc, dandahan lang, baka kasi malaglag yung mga disc na yan, disc spring, magbabago na yung output mo. Yan, so yan, may spring yan. Yan na yung mga ka-uncles, yung knock-off pin. Tinatanggal natin yan. Kasi kung di mo tatanggalin yan, kahit may laman yung tangke mo, walang lalabas na hangin kung walang nakapindot dyan sa knock-off pin. So mga ka-uncles, ibalik na natin. Hand-tight lang. Tapos higpitan na natin. So sa pagkabit, although na kahit hindi na kailangan na lagyan ng o-ring nito, for additional safety na din, nalagyan natin ng o-ring sa kanyang neck kasi may slot naman yan dito yung receiver natin para doble yung o-ring natin. May o-ring ka na dito, yan, maglalapat din sa loob, tapos may o-ring ka pa dito sa kanyang regulator neck mga ka-uncles. So hanapan natin kasukat. Maganda kung gusto mong mag-DIY ng PCP, maganda kung meron ka mga iba't ibang o-ring mga ka-uncles, ibang set mga o-ring para magagamit mo rin yan in the future sakaling mag-maintenance ka o mag-assemble ka ng isang PCP airgun. So napan natin yung kasukat. Ako kasi hindi ko kasi nasukat yung mga o-ring nito.
Mga kaangkol, yung ginamit nating orange dyan sa ating regulator neck is itong 20 by 2.4 na o-ring para sa kanyang regulator neck. Kaya maganda kung meron ka nito. Iba't ibang sizes, iba't ibang set para meron ka ring pa-maintenance in the future mga kaangkols. So ikabit na natin. Maganda kung meron tayong silicone oil para hindi magasgasan yung o-ring sakali. Silicone kung wala, kahit cooking oil na lang mga kaangkols. Yan, kabitan natin ang regulator. So available din yan online ng ating regulator mga kaangkols. Taiwan regulator, black disc. Yan, hand tight lang. Kaangkols. So ito yung gagamitin natin. Tangke. Tanggalin itong cover. So available din ng ating carbon fiber tank mga kaangkols. So mas mahal nga lang yung binta natin sa ating mga online shop, Shopee at Lazada. Kasi ano yan, may mga charge yan, bawas sa atin. Yung charge na yun, pinapatong natin sa presyo. Unlike kung direct message kayo sa ating Facebook page, mas mura yung bigay natin tapos free shipping pa. Ano na sa mga repeat buyer natin, meron tayong mga binibigay na discount, pati sa mga reseller natin para makabenta din kayo. Tapos yung mga reseller natin na nagpapagawa ng mga kailangang receiver, minimum 10 pieces. Design ninyo, logo ninyo mga kaangkols. Full CNC made. Kaya CNC made tayo, hindi tayo mano-mano, kaya meron tayong mga minimum na gagawin. Minimum orders. So yan, yung regulator na yan, meron na yung o-ring sa neck. Kaya diretso na yan kabit. So M18 by 1.5 yung thread. So, hand tight lang mga kaangkols. So, yung unang gagawin natin mga kaangkols, kargahan muna natin to. Tapos, electest natin bago natin assemble lahat yan. So, kung wala kang specificong pressure, ganda kung dalawang tao, yung isa maghihila dito. Tapos, yung isa magkakarga. So, kung may leak, mahirapan ka talaga kayo. Maganda kung yung meron kayong specificong pressure, di kaya yung power bank na ginawa natin sa mga previous videos natin. So yung thread, so check mo natin baka maya walang seal, walang o-ring yan. Baka dyan pa maglilik. So check natin mga kaangkols. So normally right-handed, nandito yung gauge. Dito minsan pwede mo kabitan ng quick fill para mas madaling drain yung unit. So meron siyang o-ring mga kaangkols. Kabitan natin. Huwag lang masyadong higpitan mga kaangkols pag mag-assemble kayo. Hand tight lang, tapos kung may leak konti, saka nyo higpitan. So kabit na natin ang kanyang gauge, pressure gauge. So available din ang ating pressure gauge, mas mura yan sa online. Yung mga gauge natin. Check natin yung gaano kalalim. So M10 by 1 yung size ng pressure gauge. Tapos nakabitan natin ang gauge sa regulator at tangke. So ang gagawin natin ngayon, kargahan natin mga kaangkols. Tapos i-leak test natin. Tapos pag sausaw sa tubig mga kaangkols, i-swing nyo lang para makita nyo kung may leak ang kanyang acetal valve mga kaangkols. So kargahan na natin. Tapos i-check nyo din ang kanyang power output kung gumagana. So all safe mga kaangkols. Mga kaangkols, nakargahan na natin ang tangke ng 2,500
Yan, 2,500 PSI. Tapos ang kanyang output, 1,800. So, naligtis natin. Ginawa natin, swing natin, tapos lob-lob natin hanggang dyan. Ang ating unit para ma-check natin yung mga leakman. So, ang ginagawa natin, although kahit na yung service pressure nito is 3,000, yung karga lang natin, advisable natin is 2,700. Kasi yung purpose niyan, sakaling masira, katagalan, kung masisira yung o-ring mo dyan sa loob, tapos yung output relief bar of boosting disc mo is 3,000. So, pag masira na yung o-ring dyan, so maging equal na yung, halimbawa, kung 3,000 yung input mo, yung output mo, magiging 3,000 na din. Kaya mangyayari, bibigay yung boosting disc mo. Kung wala kang spare, bibili ka pa ngayon ng spare sa Lazada or Shopee, mag-aantay ka pa kung gaano katagal. Kaya maganda kung 2.7 lang, sakaling bumigay man yung o-ring mo dito sa regulator, so yung output mo lang din, input mo 2.7, yung output mo 2.7, so hindi pa rin bibigay yung boosting disc natin. Yan yung purpose ng boosting disc. Yan, dito sa kabila, 7.5, kaya kung abot ka ng 7.5, bibigay na yung boosting disc na yan. Tapos dito naman sa output mo, kung abot ka ng 3,000 na output, sa output na regulator, bibigay na yung boosting disc for the safety ng unit yan. Kaya ang ginagawa na iba, pinapalitan daw ng 5,000, kaya hindi yan maganda, advisable. Kasi baka yung capacity ng receiver mo, hindi kaya ng 5,000, i-accumulate yung 5,000 sa sabog yan, masisira. Mas makano ka pa, kaya makapinsala pa ng tao. Kaya maganda, wag mo palitan yan. Kung 3,000 yung boosting disc, yan na yan. Tapos advisable natin sa tanke, kahit service pressure 3,000, 2.7 lang. So yan ang calls, ikabit na natin ang kanyang sunod natin kabit ang kanyang barrel. Yung tactical trigger. So kuha muna tayo ng screw para sa dito, sa tactical trigger at saka sa kanyang grip. Ang call, yung para sa trigger, yung size is M6. Yan, kabit na natin. So sa pagkabit ng trigger, ikasan nyo lang. Ingatan nyo lang na hindi matamaan to. Kasi magulat kayo ba. Tamaan nyo to, tapos nagkakabit kayo, puputok yan. Ingatan lang. Tapos kabit na natin ang kanyang screw. So M6 yung size. Ng ating screw para sa receiver at trigger, tactical trigger. Yan, medyo mahaba nga pala yung natin. Bagong unit pa ito, mahaba yung ating firing pin, kaya putulan muna natin pala. Masyadong mahaba. So putulan muna natin to mga ka-uncles. Angkol, nakabit na natin ang kanyang tactical trigger, tapos pinutulan natin ang kanyang firing pin. Yung haba nito nasa araw 4.5 mm. Kasi kung masyadong mahaba yan mga-angkol, yung travel ng hammer mo malapit lang, kaya pinutulan natin para mas mahaba yung travel. So yung mga-angkols, susunod natin kabit ang kanyang barrel. Kabit natin ang kanyang barrel. So sa barrel, yung ito ang kanyang crown, ibig sabihin labasan ng pillet. Yan, medyo nagka-concave. Tapos ito naman ang kanyang chamber, lagayan ng pillet. Yan, flat head. So kabit na natin ang kanyang barrel. So ito pala, masyadong mahigpit to, nasa 16.1 ata to yung sukat nito, kaya sikip siya sa receiver. Iba, yung supply kasi ng barrel mga ka-angkors, iba-iba yan, iba-ibang sizes. Minsan sakto,
16mm, minsan naman 15.9, minsan naman 16.1. Lalo na sa mga steel barrel, nasa 16.2. Depende din kasi yan sa supplier nila ng material. Ito, sakto na yan. Nabawasan na natin. Yan. Tapos, bago yung higpitan, isagad nyo yan sa kanyang swing. Yan, isagad nyo mga ka-uncles. So, bago yung higpitan. Yan, tulak nyo. Higpitan natin. Yung iba, yung allen screw na nilalagay dito, pinapalitan yung pointed para naka-push talaga, nakakapit talaga sa sa barrel. Ang ganda nito ng ating receiver, sa apat ang kanyang set screw para sa barrel, kaya matibay. Tapos malalaki din yung kanyang allen screw na ating ginamit. Tapos kagandahan din, dual type ang kanyang railings, 11mm tapos 20mm, kaya dual type. So ayan mga ka-uncles, kaya ganda. Tapos natin kabit ang kanyang carbon fiber sleeve. Susukatin natin. Yung haba kasi ng carbon fiber is 500mm, so mahaba to. Sukatin muna natin. Tapos kung hanggang saan yung silencer, tapos yung sleeve na ikakabit natin. Sukatin natin. Sukatin mo natin kung hanggang saan yung pasok ng kanyang silencer. Guhitan natin dito. So guhitan natin dyan. Yan yung end point natin sa ating silencer. So tapos ating carbon fiber. So, putulan natin yan. So yung putol natin dito kasi may end caps pa yan. So putulan natin ito mga ka-uncles, tapos ikabit natin. Yan, dagdag pogi, tapos na rin, anti-vibration ng ating barrel. Nakatulong din siya sa sa accuracy. Anti-vibration, tapos dagdag forma na din. Putulan natin ang ating carbon fiber tube. Ka-uncles, nakabit na natin ang kanyang carbon fiber sleeve with aluminum end caps. Yan, napakaganda. Dagdag pogi points yan mga ka-uncles. Tapos ngayon, ititest natin ang kanyang muzzle velocity gamit ang ating chronograph. So, itest natin kanyang muzzle velocity. Kung gaano siya kalakas. Mga ka-uncles, hindi pa nakasagad ang kanyang power spring. Try nating higpitan. Tapos lagay pellet, swing nyo lang. Lagay pellet. Tapos swing ulit, pabalik. Tapos test natin kung gaano siya kalakas. So 990. So masyadong malakas yung mga ka-uncles. So bawasan natin kayang power. Yan mga ka-uncles, masyadong malakas. Kahit nakaluwag na yung kanyang power spring adjusting, nasa 900 plus pa rin. So pinatulan natin ang kanyang power spring mga ka-uncles.
So ibalik na natin. So ayan, meron siyang washer para sa kanyang post bolt. Balik natin kasi masyadong malakas, kahit nakaluwag na siya malakas pa rin, kaya binawasan natin. Kasi kung masyadong malakas din ang kanyang unit mga ka-uncles, hindi rin maganda tumama yung unit nyo, kasi parang sumasayaw na yung pilit niyan, kaya binawasan natin. So ayan, so try natin ulit, isalpak natin. Phoenix, kahit 4 inches yan mga ka-uncles, kaya mag 1000 fps yan, kaya hindi mo na kailangan yung malalaking receiver mga ka-uncles, kasi pabigat lang, mabigat na, tapos hindi rin siya yung forma niya, hindi rin maganda. Kahit 4 inches lang to, na maximize naman natin gamitin yung receiver. Yung plane may haba yan, diyan hanggang dito, tapos meron pa dyan, kaya malakas ang Phoenix receiver mga ka-uncles. Tapos meron din tayong mga available na mga spare parts. Yan ang kagandahan sa isang Phoenix. Kung bawasan natin, try natin lakasan kung gaano siya kalakas. So kung gusto niyo lakasan, higpitan niyo lang to mga ka-uncles. So test natin, check nyo kung gaano kalakas mga ka-uncles. Yan, 978. Tapos pag gusto niyo bawasan mga ka-uncles, luwagan nyo lang yan. Tapos kung sana maganda ang tuning ng unit, saka nyo lagyan ng Loctite para hindi na siya gagalaw o iikot. Pag gusto nyo hinaan, luwagan nyo lang to ang kanyang power spring. Yan. Ang lakas Phoenix receiver, subok na yan mga ka-uncles. Phoenix receiver. Yan, mahina lang. Yan ka-uncle, kabit natin ang kanyang grip. So sa pagkabit ng grip, maganda kung meron kang ganito mahaba na Allen wrench. Kasi dukutin mo yan sa loob. Tapos maganda kung bibili ka isang set, may malaki, may maliit. Tapos yung mga o-ring, may mga set ka din. Kasi magagamit mo din in the future pag mag-maintenance ka ng isang PCP mga ka-uncles. So ayan, nakabit na natin ang kanyang buffer tube. Tapos ito ang kanyang buttstock, madali lang yan. Ipasok nyo lang yan mga ka-uncles. Yan, tapos nasa inyo kung kaano kahaba yung adjustment nyo. Pwede nyo ma-adjust yan, adjustable. Isagad natin. Yan. Tapos pwede na lagyan ng bipod. So ito ang gagawin natin, kabit natin ang kanyang additional to, additional order ni sir. Under railings, dagdag pogi yan mga ka-uncles. So pwede nito magamit sa ibang unit, kaya hindi Phoenix, basta 20mm ang kanyang under railings standard. Yan. Sukat yan sa lahat ng mga receiver natin, Phoenix 6, Phoenix 3. So kabit natin. Yan. So clip type ang ating under railings, kaya pwede siya sa mga iba't ibang receiver. Basta 20mm ang kanyang railings. Paganda. Pogi. Ay ganda mga ka-uncles. Ay ganda. Ganda ng unit ni sir. Phoenix 4. Ayan, all black. Di pa tapos yan, kahit walang silencer, maganda na tingnan. Yan, tapos may ganda kung may bipod ka pa, lalong gaganda yan.
Tapos kabit natin ang kanyang silencer. Check natin kung gaano kaganda na may silencer mga ka-uncles. Yan, maganda kung may kompleto ka sa mga Allen wrench kasi madaling mag-assemble kapag kompleto ka sa gamit. Tapos mura lang naman ito mga Allen wrench mga ka-uncles. Yan. So yung silencer natin dual type to mga ka-uncles ha. Ibig sabihin dual type. Meron din yung thread sa loob. Kung gusto yung barrel mo may thread, pwede mong ikabit. Ito kasi plug and play, clip type, set screw type. Yan. Maganda kung may upper railings pa to. Dagdag pogi yan mga ka-uncles. So yan, test natin kung gaano siya ka-accurate using DBB barrel mga ka-uncles. So yan mga ka-uncles, nabuo na natin kay ganda at angas. Yung pinaghalong yung ganda at angas. Phoenix 4 PCP air gun. Yan mga ka-uncles. Again, lalo na siguro pag nakabit ang kanyang extra upper railings, mas maangas tingnan. So i-test natin. Kinagana natin hanggang 2000 PSI. So i-showcase lang pala natin mga ka-uncles ang ating available na mga benchless mga ka-uncles. Yan, solid steel, heavy duty yan mga ka-uncles, para hindi kayo mahirapan mag-tuning ng mga unit. Hindi kaya kung trigger happy ka, hindi ka na mahirapang maglagay ng patungan. Tapos meron din ito, ayan, solid steel din yan. Steel ba to o aluminum? Yan, napakatibay din yan mga ka-uncles. Yan, kaya ganda din. Available yan sa ating Lazada, Shopee, o kaya mas mura sa ating sa ating direct message sa ating Facebook page mga ka-uncles. Yan ang ating unit, Phoenix 4 kay Sir, kalimutan ko pangalan nun, para Aklan, Banga Aklan. So test natin mga ka-uncles ang kanyang accuracy with 920 fps using DBB barrel, 12 grooves na 24 inches. Kaya ganda mga ka-uncles. So test natin. Na-tuning na natin, na zero na rin natin ang kanyang scope. So i-test natin. So short review tayo ulit. Phoenix 4 receiver. So ito yung latest design natin. Nag-upgrade tayo ng design ng kanyang tactical trigger. Yan. Tapos ang kanyang swing mas mahaba niya, lock nut, nag-upgrade na din tayo. Tapos yung distance ng between barrel at plenum mas makapal na. Hindi natin hinabol yung Nimrod. Tapos meron pala tayong available na quick reloader mga ka-uncles. So Phoenix 4 receiver, 4 inches with 12 grooves na DBB barrel, 24 inches jumbo silencer na 38mm outside diameter with All-Safe. Subok na yan, All-Safe. Recommended carbon fiber tank, All-Safe. Medyo may kamahalan nga lang. Tapos Taiwan regulator with extra under railings. Tapos L-type na bad stock, available yan. Lahat ng parts na yan available sa ating Lazada, Shopee. Direct message na lang sa ating Facebook page. Check yung link description below. Nandun lahat na yung Facebook page natin, Lazada at Shopee. Huwag na kayong mag-how-much ito sa comment mga ka-uncles. Yung scope, not for sale. Yan, personal scope natin yan. Markwell Optics Evolver. So may personal unit natin yan. Yan, sa paggamit pala mga ka-uncles. So napakasimple. Pag hammer type na receiver, napakasimpleng i-tuning. So ang gagawin nyo lang mga ka-uncles, para i-zero yung scope, swing nyo lang, kapit yung i-activate nyo yung hammer. Silipin nyo yung butas ng barrel. Silipin nyo kung saan nakatapat yan, doon nyo itapat yung scope. Tapat nyo na.
para pag putok nyo kung saan sa tama, saka yung zero. Kaya napakadali pag hammer type receiver. Unlike kapag side lever, hindi mo kasi masisilip yung barrel. Yan kasi napakadali lang. So sa pag load ng pillet, huwag nyo i-activate yung hammer para sakaling baka maano nyo ba, maaksidenteng mahawakan, putok siya. So maganda rin kasi naka o-ring type, hindi tatalsik, walang kupang tatalsik dyan, kahit yung o-ring hindi tatalsik. So ang gagawin nyo lang pag load ng pillet, so yan, swing nyo lang, pasok yung pillet. So naka chamber na din siya yung barrel natin. So swing nyo ulit, saka nyo ikabit yung hammer. Kapag naglalakad kayo during hunting, i-deactivate nyo lang yung kanyang hammer, mga kaangkols, i-activate nyo lang yan. Saka kung may ibon kayo makita, saka nyo i-activate yung kanyang hammer for safety. Kasi redundant tayo, kung lalagyan natin ng safety mechanism, additional price na din sa ating unit, kaya hindi na siya magiging budget meal. Kaya hindi na natin pinatuloy yung mga yung mga tactical trigger natin dati na meron siyang safety lock. Yun lang gagawin yung makangkols. Pag naglalakad kayo for the safety, i-deactivate nyo yung hammer. So check natin ang kanyang accuracy. Nakakabit ang kanyang hammer. Nasa 900 plus EPS ang ating tuning. So check natin. So moving target. So gawa muna tayo ng unang butas. Saan ba yun? Yan mga ka-angles. So gawa muna tayo ng unang butas. So pressure tayo mga ka-angles, moving target yan. Tsimpuan na natin na pumunta sa gitna. Yan, unang butas natin. Gumagalaw, nasa ano pa yan? Yung galaw niya, nasa around malayo, yung galaw. So, try natin patamaan. Try pa rin natin kahit gumagalaw yan mga kaangkols. At least makikita natin kung gaano ka-tight yung groupings niya. Moving target pa yan. Malayo yan, nasa around siguro mga 10 cm yung galaw niyan. Try pa rin natin. Subukan natin mga kaangkols. Kaya nating tamaan. Moving target. Lalong lumakas. Tsimpuan natin hihina siya. May parteng kasi na ulan mga kaangkols, kaya malakas yung hangin ngayon dito. I-post muna natin. Simpuan natin. Ayan, lumina na. Lakas pa din yung hangin mga kaangkols. Ayun, gumagalaw. Napatamaan ito. Ang galaw niya nasa around. Lakas, i-post muna natin. Gumagalaw. So, try pa rin natin. Magalaw yung target natin mga kaangkols. So try natin. Yan. Dikit lang. Moving target pa yan mga kaangkols. So try natin ulit hanggat wala pang hangin. Ganda ng unit ni sir. Third shot tayo, moving target.
Lalo lumakas yung hangin mga ka-uncles ah. Lalo lumakas. Try pa rin natin. Wala na. Mga ka-uncles, try natin. So isang butas lang. Pang-apat na siya tayo. Ay ganda ng groupings. Wala. Umikot konti. So fourth shot tayo mga ka-uncles. Malakas. Although malakas yung hangin, pero try pa rin natin. Moving target, isang dangkal yung galaw niya. So, ayan, mas lalo lumakas. Support shot tayo. Pinapost natin yung video natin mga ka-uncles kasi ano, malakas yung hangin. Ayan, gumagalaw pa rin. So, try pa rin natin tamaan. Ayan mga ka-uncles, sport shot. Isang butas lang sila. With moving target. Ay, ganda. So, 5 shot. Moving target. Ayan, lakas ng galaw niya. Tumaan kaya natin to. Yan. Ganda ng groupings mga ka-uncles. Ano pag hindi gumagalaw yung target natin, pilot to pilot yan, manigurado. So pag na tayo, pang 6 shot na to. 6 shot mga ka-uncles. Yan mga ka-uncles, isang butas lang, hindi na siya nagbabago. Ganda. Ganda tumama ng unit ni Sir from Banga, Aklan pala, Aklan. Yung mga ka-uncles, available din ating receiver. Meron tayong available dito na walang kulay. Mas mura siya. So wag na kayong mag-how much mga ka-uncles. Please subscribe atin sa channel at paki-click yung notification bell. Tapos paki-check yung description below, nandun lahat yung link ng ating mga shops mga ka-uncles. So hanggang sa muli na video natin, ulitin natin yung yung endorse natin tong ating benchless. Yan, napakaganda. Imported yan mga ka-uncles. Available din yan sa ating shops. Ang ganda yan. Tapos meron tayong isa nito. Yan, solid steel. Meron din yung lock mga ka-uncles. Pag i-lock mo yan, matibay yan. Lock yan, wala nang galawan. Ito meron siyang yan. Ito yan, ilalak din yan mga ka-uncles. Tapos pwede siyang taasan. Yan. Na-adjust yan mga ka-uncles. Kung gusto mo iangat. Yan. Tapos yung mga paa niya, na-adjust din yan. Pag hindi balance yung lamesa mo, yan ang pagaganda. Heavy duty yan mga ka-uncles, kahit ipokpok niyan. Hindi na basta-basta makapal yung bakal nito. So yan mga ka-uncles, hanggang sa muli na video natin. Phoenix 4, ongoing natin ngayon. Phoenix 3, kung mas compact siya, pero mataas pa rin yung kanyang FPS. Meron siyang
sa design ng kanyang valve assembly kasi yan. Hindi mo na kailangan mahabang receiver. Minsan iba, abot ng 9 inches. Grabe, sobrang haba na. Kaya mabigat na siya. Tapos yung itsura niya, hindi na siya maganda tingnan. Yan, compact lang. Pero mataas yung kanyang FPS. So, sa Pinex 3 natin ang going is 3 inches. So, pwede ka namang maglagay ng plenum, mga ka-angles. Sa muli na video natin, mga ka-angles. Pinex PCP Airgun Philippines.